Marshall Peak, Kabanata 5641. Ito na ang oras ng iyong kamatayan. Ang Black Ink Cloud ay nagkalat, na inihayag ang figure ni Diwo. Ang Sun and Moon Divine Seal ay tumama sa kanyang mukha at tahimik na sumalakay sa kanyang katawan. Biglang nanginig ang katawan ni Diwo na parang tinamaan ng kidlat. Isang napakalalim na kapangyarihan ng espasyo at oras ang sumabog, na tila nagiging isang di nakikitang gilingang bato na bumagsak sa kanya, na naging sanhi ng mabilis na paghina ng aura ng Pseudo-Royal Lord. Malinaw na naramdaman ni Diwo ang kanyang sigla na mabilis na nauubos, at ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan ay tila nag-transform sa hindi mabilang na matutulis na talam na humihiwa sa kanyang mga organo. Anong klaseng divine ability ito? Nagulat si Diwo. Bagamat ang bagong nabuong Sun and Moon Divine Seal ay hindi kasing ganda ng Sun and Moon Divine Will, ang mapanirang kapangyarihan nito ay mas malaki. Pagkatapos ng lahat, ito ang resulta ng pag-unawa niyang kaysa Tao of Space at Tao of Time, kaya imposibleng wala siyang pag-unlad. Ang kapangyarihan nitong bagong divine ability ay hindi siya binaygo. Ang humihinang aura ni Diwo ang pinakamagandang patunay. Sa orihinal, ang Ancestral Land ay bahagyang napigilan si Diwo, ngunit sa ilalim ng impluwensya ng Purifying Light, ang lakas ni Diwo ay naubos ng husto at maging ang kanyang pundasyon ay halos nayanig. Pagkatapos ng lahat, hindi siya totoong Royal Lord at isa lamang Pseudo-Royal Lord na nilikha gamit ang fusion technique. Sa No Return Pass, ang Royal Lord ay nasira ng Purifying Light. Bagamat siya ay nasugatan, ang kanyang pundasyon ay hindi nasira. Iba si Diwo. Kapag ang kanyang pundasyon bilang isang Pseudo-Royal Lord ay nayanig, malaki ang posibilidad na bumalik siya sa kanyang orihinal na innate territory lord. Ito ay isang bagay na talagang hindi niya matatanggap, at isang bagay din na hindi kayang patawarin ng Royal Lord. Ang Black Ink Clan ay nagbayad ng malaking halaga upang lumikha ng isang Pseudo-Royal Lord na katulad niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang landas ay hinaranggan ni Yang Kai, at ngayon ay tinamaan siya ng Sun and Moon Divine Seal. Ang nanginginig na pundasyon ng Pseudo-Royal Lord ay malapit ng gumuho. Isang makapal at malapot na Black Ink Strength ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ay hindi isang resulta ng kanyang sariling inisyatiba, ngunit isang palatandaan na hindi niya nakontrol ang kanyang sariling lakas. Naging sobrang pilit din ang ekspresyon ni Diwo. Bagamat sinusubukan niyang sugpuin ang kapangyarihan sa kanyang katawan, ang Sun and Moon Divine Seal ay naglalabas pa rin ng kapangyarihan nito, kaya paano niya ito madaling pigilan? Bagamat nakita ni Yang Kai na kakaiba ang kanyang kasalukuyang estado, hindi siya mapakali na mag-isip tungkol dito. Inilabas ang Asher Dragon Spear, malamig na tinitigan ni Yang Kai si Diwo. Royal Lord, dumating na ang iyong kamatayan. Ibinabalik ang eksaktong mga salita. Ito ang sinabi ni Diwo kay Yang Kai noon, ngunit sinong mag-aakala na sa loob lamang ng ilang araw, ganap na nagbago ang sitwasyon sa pagitan nila. Sa sandaling matapos siyang magsalita, itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat kay Diwo. Habang namumulaklak ang liwanag ng sibat, ang Dao concept ng maraming Great Dao ay nagsama-sama, na naging dahilan upang ang bawat hampas ng sibat ay hindi mahuhulaan. Si Diwo ay umungal habang siya ay gumanti, ang dalawang figure ay agad na nag-aaway. Kahit na sa pagsugpo sa Ancestral Land, ang paghina ng Purifying Light, at ang pagsalakay ng Sun and Moon Divine Seal, mayroon pa ring lakas si Diwo na lumaban. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay patuloy na nauubos, at habang lumilipas ang panahon, ang kanyang lakas ay hihina lamang. Kapag bumagsak ang pundasyon ng isang Pseudo-Royal Lord, babalik siya sa kanyang orihinal na estado. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang bagong Royal Lord na ito, malinaw niyang nakikita ang nakakabaliw na kapangyarihan ng kanyang Black Ink Strength. Naramdaman na lang niya na ang pundasyon ng bagong Royal Lord na ito ay tila hindi matatag, kung hindi, paano nangyari ang ganoong bagay? Noong una niyang hinarap ang Royal Lord na ito, walang intensyon si Yang Kai na makipag-away sa kanya, dahil alam niyang hindi siya kalaban ng Royal Lord. Ang pilit na pagsalungat sa kanya ay humihingi lang ng gulo. Gayunpaman, isang aksidente ang nagdala sa labanan sa kasalukuyang estado nito. Sa pagbabalik tanaw kay Diwo, hindi na siya ang hindi magagapi na Royal Lord, ngunit isang kaaway na maaari niyang patayin. Habang silang dalawa ay nagpapalitan ng suntok, ang malalakas na aura ay dumaloy mula sa lahat ng direksyon. Ang mga innate territory lords ang namamahala sa 4 gates at 8 palaces array. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, sumugod sila. Kung dito namatay si Diwo, mahirap para sa kanila na ipaliwanag ang kanilang sarili sa Royal Lord, kaya hindi na lang nila mapanood ang pagkamatay ni Diwo. Higit pa rito, mayroong kabuoang 12 territory lords. Kung nakipagsanib puwersa sila kay Diwo,
hindi na kailangang katakutin si Yang Kai. May isang problema lang. Ang 4 Gates at 8 Palaces Array ay walang kumokontrol dito, kaya imposibleng selyuhan ang langit at i-lock ang lupa. Kung nagpa siya si Yang Kai na tumakas, walang makakapidyo sa kanya. Masasabing mula sa sandaling isuko nila ang pagkontrol sa Great Array, ang kanilang plano na palibutan si Yang Kai ay karaniwang nabigo. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala silang pakialam. Kung namatay si Diwo, magiging walang kabuluhan para sa kanila ang pagpapanatili ng Great Array. Madaling masira ni Yang Kai ang Great Array mula sa loob. Masyadong malaki ang hanay ng Great Array na ito, kaya hindi ito masyadong matibay. Ang aura ng napakaraming Territory Lords ay kitang-kita na sina Diwo at Yang Kai, na nag-aaway, ay malinaw na naramdaman ito. Bahagyang huminahon ang gulat na ekspresyon ni Diwo, marahil dahil sa pakiramdam niya ay naligtas siya, ngunit kasabay nito, ang isang pakiramdam ng hiya ay bumalot sa kanyang puso. Siya ay isang marangal na pseudo-royal lord na nanguna sa napakaraming innate Territory Lords na patayin si Yang Kai, ngunit hindi lamang siya nabigo, dumanas pa siya ng matinding casualty at ang kanyang pundasyon ay nayanig, na nagresulta sa pagkamatay ng 8 Territory Lords. Sa huli, kailangan niyang umasa sa Territory Lords para iligtas ang kanyang buhay. Nang bumalik siya sa No-Return Pass, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa Royal Lord. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Mabilis na nagbago ang mukha ni Diwo, nakakatahimik lang, dahil biglang bumukas ang isang maliit na pinto ng miniature universe sa likod ni Yang Kai, at hindi nagtagal, isang daangzang na matangkad na figure ang lumabas mula rito. Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga masters ng Small Stone Race. Sa isang kisap mata, 2 o 3 daang Small Stone Race Master na may isang daangzang ang taas ay lumitaw, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng malakas na aura. Mula sa kanilang mga aura lamang, sila ay hindi mas mahina kaysa sa isang 8th grade Human Race Master. Siyempre, dahil wala silang gaanong katalinuhan, umasa sila sa kanilang instincts para kumilos, at wala silang secret techniques o artifact na kasing dami ng mga masters ng sangkatauhan, kaya mas mababa ang kanilang lakas sa pakikipaglaban sa isang 8th grade human race. Hindi pa banggitin ang innate Territory Lords na sa pangkalahatan ay mas malakas kaysa sa 8th grade human race. Gayunpaman, marami sa kanila, 2 o 3 daang Small Stone Race Masters, napakalaking lineup. Nagulat ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan. Sa kanilang pag-unawa, pagkatapos ng 2 o 3,000 taon ng pakikipaglaban, ang Small Stone Race ay karaniwang ganap na nabura. Kahit meron pa, kakaunti lang ang nakakalat. Dati, nagpatawag si Yang Kai ng 3 milyong sundalo ng Small Stone Race, na sapat na para mabiga ang Black Ink Clan. Sa oras na iyon, si Diwo ay lihim na nag-obserbo kung may mga master ng Small Stone Race na isang daangzang ang taas sa hukbo ng Small Stone Race, ngunit wala siyang natuklasan. Ngunit ngayon na naisip niya ito, paanong hindi na itago ni Yang Kai ang napakaraming master ng Small Stone Race? Kaya lang ay hindi niya inilabas ang mga ito. Sa napakaraming makapangyarihang master mula sa Small Stone Race, si Yang Kai ay karaniwang hindi magagapi laban sa pagkubkob ng Black Ink Clan, ngunit palagi niyang itinatago ang kanyang lakas, patuloy na ginagamit ang kanyang kahabag-habag na kalagayan upang bigyan ng pag-asa ang Black Ink Clan at dahan-dahang ginagamit ang kanyang trump card upang pahinain ang kanilang lakas. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagamit na niya ang lahat ng kanyang trump card at inilabas ang kanyang mga pangil. 8 Territory Lords ang namatay sa labanan, at ang hukbo ng Black Ink Clan na 1 milyon ay ganap na nalipol. Si Diwo, ang pseudo-royal lord, ay malubhang nasugatan, at ang 4 Gates at 8 Palaces Array ay inabandona. Ito ang buong presyo na binayaran ng Black Ink Clan sa ngayon. Ano ang binayaran ni Yang Kai? Siya ba ay malubhang nasugatan? Ang 3 milyong Small Stone Race na sundalo ba ay lahat ng kanyang ipinatawag? Ang puso ni Diwo ay napuno ng kalungkutan at galit. Anong klaseng taksil na tao ito? Ang kawalang tatag ng kanyang mental na estado ay naging dahilan upang ang pundasyon ng kanyang pseudo-royal lord ay lalong nayanig. Bilang karagdagan sa patuloy na pag-atake ni Yang Kai, hindi na siya makatagal ng mas matagal. Pagkatapos lumitaw ang 2 o 3 daang mga master ng Small Stone Race, kumalat sila sa lahat ng direksyon at sumugod patungo sa 12 innate Territory Lords. Tumigil lahat ang Territory Lords, biglang nakaramdam ng pagkatalo. Kung patuloy nilang ililigtas si Diwo, tiyak na mahuhulog sila sa pagkubkob ng mga masters ng Small Stone Race na ito. Ang bawat isa sa mga Territory Lords ay kailangang harapin ang 20 mga master ng Small Stone Race sa karaniwan. Kahit na ang mga master ng Small Stone Race na ito ay walang gaanong katalinuhan, sa kanilang lakas, paano sila madaling haharapin?
Kapag napalibutan na sila ng mga master na ito ng Small Stone Race, kahit sila mismo ay nasa panganib. Gayunpaman, kung sila ay Atreides ngayon, ito ay hindi makatwiran. Sa ngayon, hindi alam ng Territory Lords kung ano ang gagawin. Pumunta ka, si Diwo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal. Magulat kay Sir Royal Lord, si Diwo ay nabigo na tuparin ang kanyang tiwala at paglilinang. Kahit na mamatay siya ng 10,000 beses, hindi niya matatakasan ang responsibilidad. Nang marinig ang mga salita ni Diwo, ang mga Territory Lords ay tumalikod at tumakas. Kung sila ay nagkusa na tumakas, hindi nila ito maipaliwanag sa Royal Lord, ngunit ngayon na ito ay kahilingan ni Diwo, mayroon silang dahilan upang tumakas ng walang pag-aalinlangan. Ang grupo ng mga master ng Small Stone Race ay walang humpay na hinabol sila. Sa larangan ng digmaan, pagkatapos isigaw ang mga salitang ito, tila nakapagdesisyon si Diwo. Sa orihinal, bagamat nasa delikadong sitwasyon siya, at least nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, ang hitsura ng 200 o 300 mga master ng Small Stone Race ay napatay ang huling pag-asa. Dahil nakatakda siyang mamatay, mas gamaan ang pakiramdam niya. Orihinal na pinipigilan ang marahas na black ink strength sa kanyang katawan, bigla niya itong pinakawalan at umungal. Yang Kai, kahit matalo mo ako, ano? Sa huli, ang langit na ito ay ang langit ng black ink. Sa isang kisap mata, isang makapal at marahas na black ink strength ang naging isang napakalaking buhawi na may Diwo sa gitna nito. Biglang tumaas ang pressure kay Yang Kai. Nakalaban niya ang hindi mabilang na mga master ng Black Ink Clan, napatay ang Territory Lords, at nakipag-away sa Royal Lord, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoon karahas at mayamang Black Ink strength sa alinman sa mga master na ito. Ito ay isang abnormal na kapangyarihan. Masasabi ni Yang Kai sa isang sulyap na si Diwo ay malapit nang makaranas ng backlash mula sa kanyang sariling kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang pinakaligtas na paraan ng pagkilos ay natural na umatras mula sa labanan. Ang kasalukuyang estado ni Diwo ay hindi maaaring mapanatili ng napakatagal, ngunit malinaw na nakita ni Diwo ang kanyang mga intensyon. Dahil napagpasyahan na niyang mamatay, paano niya hahayaan si Yang Kai na makatakas ng ganoon kadali? Kahit na mamatay siya dito ngayon, kalagkarin niya si Yang Kai pababa kasama niya. Ano ang silbi ng maraming kalokohan? Ngayon, mamatay ka man o mamatay ako. Sigaw din ni Yang Kai habang baliw niyang itinulak ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe sa kanyang sibat, dahilan upang umikot ang kapangyarihan ng espasyo at oras sa paligid nito. Kasabay nito, ang Ancestral Land ay nagpakawala ng hagong na tunog habang ang huli nitong Ancestral Chi ay sumugod patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon, na nagiging isang nakasisilaw na proteksyon na hadlang. Ito ang huling proteksyon ng Ancestral Land para kay Yang Kai, ito ang pinakamamahal na anak. Sa susunod na sandali, si Yang Kai ay sumugod kay Diwo. Isang maliwanag na liwanag at isang itim na ilaw, ang dalawang ilaw ay nagbanggaan ng husto, na naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa at ang kawalan ng laman ay manginig. Kumalat ang halos 2 ilaw sa lahat ng direksyon. Ang sandaling ito ay parang walang hanggan. Marshall Peak, Kabanata 5642. Pag-uusisa. Parang sa isang iglap, ngunit parang libu-libong taon na rin ang lumipas, biglang nawala ang 2 kulay na ilaw at hamupa ang marahas na enerhiya. Ang matinding labanan ay natapos na sa wakas. Si Yang Kai ay umubo ng isang malaking subo ng dugo, ang kanyang ekspresyon ay nasaran ng loob habang hawak niya ang Asher Dragon Spear sa kanyang kamay, halos hindi niya nagawang pigilan ang kanyang sarili na mahulog sa lupa. Ang sugat sa kanyang dibdib, na orihinal na nakaharang ng talon ng kamay ni Diwo, ay pumutok muli, na naging sanhi ng pagdaloy ng dugo na parang fountain. Sa hindi kalayuan, si Diwo ay nakatayo na nakataas ang kanyang ulo, ang kanyang buong katawan ay punit-punit at puno ng mga butas. Paminsan-minsan, ang ilan sa Black Ink Strength ay tumutulong mula sa kanyang mga sugat, ngunit matagal na itong nawala sa dati nitong marahas na momentum at nagmumukha lamang na mahina at mahina. Ang kanyang aura bilang isang Royal Lord ay matagal nang hangin na hanggang sa puntong kahit ang kanyang sigla ay malapit ng matuyo. Ang pundasyon ng Pseudo Royal Lord ay ganap na bumagsak, at sa ilalim ng marahas na backlash ng kapangyarihang ito, paano siya hindi maaapektuhan? Gayunpaman, siya ay nabubuhay pa ng ilang sandali, ang kanyang malabo na mga mata ay nakatitig kay Yang Kai na may komplikadong ekspresyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita siya sa mahinang boses. Hindi mamamatay ang Black Ink. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, sumisipa ng ulap ng alikabok habang siya ay huminga ng kanyang huling hininga. Nag-aalala pa rin si Yang Kai, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado at sumure-sure sa tabi ni Diwo.
Iniangat ang kanyang Asher Dragon Spear, sinaksak niya ang bangkay ni Diwu ng ilang beses upang kumpirmahin na siya ay tunay na patay. Noon lang siya nakaluwa ng isang bibig ng dugo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kalokohan na hindi mamamatay ang Black Ink, narinig niya ang mga salitang ito sa loob ng libu-libong taon ngunit hindi pa niya nakitang pinag-isa ang Black Ink clan sa langit. Ang human race ay hindi masisira. Siya, si Yang Kai ay hindi mamamatay, at ang Black Ink clan ay hindi mabubuhay magpakailanman. Hawak ang Asher Dragon Spear, dahan-dahang umupo si Yang Kai sa lupa at inayos ang kanyang bahagyang magulong lakas habang iniikot ang kanyang Dragon Vein upang gamutin ang kanyang mga sugat. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkalito. Nitong mga nakaraang araw, pinananatili niya ang matinding labanan habang palihim na nagpaplano laban sa maraming master ng Black Ink clan. Maging ito ay ang kanyang isip o ang kanyang pisikal na katawan, siya ay nakakonsumo ng maraming enerhiya. Ang pinsala sa kanyang kaluluwa ay naruroon pa rin at mangangailangan ng mahabang panahon upang mabawi. Pagkatapos ng labanang ito, ang kanyang laman ay dumanas ng maraming pinsala. Sa isang sandali, hindi niya maalala kung bakit siya napunta sa Ancestral Land. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, bigla niyang naalala na pumunta siya sa Ancestral Land para imbestigahan ang ilang mga pahiwatig tungkol sa Primordial Light na iyon. Sa kabutihang palad, ang mga resulta ay kasiya siya. Bagamat may ilang misteryo pa rin tungkol sa liwanag na iyon, mas marami o hindi gaanong nalaman ito ni Yang Kai. Pagkatapos mag-cultivate sa Ancestral Land sa loob ng 300 taon, ang kanyang Dragon Vein at Dao of Time ay umunlad din ng husto, at nakapatay pa siya ng 8 innate territory lords at isang royal lord. Gaano man ito tingnan, ang paglalakbay na ito sa Ancestral Land ay mabunga. Mas mabuti pa sana kung wala siya sa ganoong sitwasyon. Hindi siya nagpahinga ng matagal. 2 o 300 small stone race master ang humahabol sa mga tumatakas na innate territory lords. Malaki ang posibilidad na hindi sila makahabol, hindi niya kayang baliwalain ang mga ito. Kung hindi niya papansinin ang ganoong makapangyarihang kaalyado, na may personalidad ng small stone race, malamang na mawala sa kanya ang mga ito. Ano man ang mangyari, kailangan niyang bawiin ang small stone race. Sa makatuwid, pagkatapos ng maikling pahinga, muling tumayo si Yang Kai, kinaladkad ang kanyang pagod na katawan, at pinaandar ang kanyang space principle para makatakas. Gaya ng inaasahan, ang pagtugis ng mga master mula sa small stone race ay karaniwang natapos na. Ang lakas ng isang innate territory lord ay hindi dapat maliitin. Kung gusto nilang tumakas, ang mga masters mula sa small stone race ay walang magagawa sa kanila. Lumipad si Yang Kai sa kawalan at tinipon ang nakakalat na mga master ng small stone race. Nagkaroon talaga ng hindi inaasahang ani. Ang 12 innate territory lords na namamahala sa Great Array ay matagal nang tumakas. Hindi sila maabutin ng small stone race, kaya hindi na sila pinag-abala pang habulin ni Yang Kai. Sa anumang kaso, hindi sila maaaring magtago magpakailanman, maaga o huli ay kailangan niyang harapin ang mga ito. Sa kabilang banda, ang ilang 7th grade Black Ink disciples na sumama sa kanya ay hindi sapat na mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang lakas ay mas mahina at sila ay kasalukuyang tinutugis ng ilang mga master ng small stone race. Nang dumating si Yang Kai, itong mga 7th grade Black Ink disciples ay natatakpan ng mga sugat. Kung dumating si Yang Kai pagkaraan ng ilang sandali, sila ay binugbog hanggang sa mamatay ng mga master ng small stone race. Nang makita si Yang Kai, ang iilang Black Ink disciple ay kumilos na parang nakita nila ang kanilang pamilya at mabilis na humingi ng tulong. Sa pagtingin sa kalangitan, sa kasalukuyang sitwasyon, kung sino man ang pinakaligtas, walang alinlangan na ito ay ang Black Ink disciple. Sa Black Ink clan, si Black Ink disciple ang kanilang alipin. Minsan, kailangan nilang hiramin ang lakas ng Black Ink disciple na ito para magawa ang isang bagay na hindi sanay sa Black Ink clan, kaya natural na hindi sila basta-basta papatayin. Para sa human race, kung talagang nakatagpo nila ang Black Ink disciple, kung may kakayahan sila, huhulihin lang sila ng buhay at hindi basta-basta papatayin, dahil may kakayahan na ang human race na iligtas itong Black Ink disciple. Dahil dito, ang isang pag-iral tulad ng Black Ink disciple ay maaaring iligtas sa harap ng human at Black Ink clan, tulad ng isang isda sa tubig. Ilang 7th grade Black Ink disciples ang pinilit sa isang sulok ng mga makapangyarihang master ng small stone race. Kung hindi sila natagpuan ni Yang Kai, sila ay nagkusa na bumalik sa Ancestral Land upang humingi ng proteksyon ni Yang Kai. Hindi pinahirapan ni Yang Kai ang mga bagay para sa kanila at sa halip ay ginamit ang kanyang Sun and Moon marks para i-withdraw ang small stone race masters bago ay activate ang Purifying Light para iwaksi ang Black Ink strength mula sa katawan ng Black Ink disciples. Nang walang impluensya ng Black Ink strength,
ang ilang mga Black Ink disciples ay nabawi ang kanilang orihinal na kalikasan at nagkatinginan sa isa't isa sa kahihiyan. Ang 7th grade na matandang nangunguna ay ikinulong ang kanyang mga kamao kay Yang Kai at sinabing may kahihiyan. Ang Old Master na ito at ang iba pa ay nagkasala ng malaki, patawarin mo kami. Ang bawat Black Ink disciple na nakatakas sa impluwensya ng Black Ink Strength ay may ganitong uri ng mentalidad. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang mga nakaraang aksyon bilang Black Ink disciple, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Hindi niya maintindihan kung paano niya nagawa ang lahat ng masasamang bagay na ito sa kanyang Black Ink disciple state. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, kung hindi ito ang gusto mo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kung talagang nagkasala ka, maaari mong patayin ang iyong mga kaaway sa hinaharap. Ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang tumango bilang pagsang-ayon. Hintayin mo muna ako sa Ancestral Land, may itatanong ako sa iyo mamaya. Utos ni Yang Kai. Agad namang tumango ang matanda, oo, sir. Pagkasabi nito, lumipad ang grupo patungo sa Ancestral Land habang patuloy na hinahanap ni Yang Kai ang mga nagkalat na masters ng Small Stone Race. Sa susunod na 10 araw o higit pa, halos tumakbo na si Yang Kai sa buong Shattered Heaven, ngunit hindi niya nakuha ang lahat ng mga master ng Small Stone Race. Sa huli, pagkatapos kalkulahin ang bilang ng mga master ng Small Stone Race, natalo siya ng halos 10. Hindi niya alam kung napatay sila ng mga innate territory lord na iyon o kung nawala sila. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting pagsisisi. Ang bawat isa sa mga master ng Small Stone Race na ito ay maihahambing sa isang 8th grade Human Race Cultivator, kaya nakakalungkot ang pagkawala ng 10 sa kanila. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Masyadong simple ang katalinuhan ng Small Stone Race, at lahat ng ginawa nila ay base sa instinct. Upang maiwasan ang mga territory lords na dumating upang tulungan ang Royal Lord, maaari lamang niyang palayain ang mga masters ng Small Stone Race upang labanan sila, at hindi niya sila pinino ng maaga. Ngunit sa pangkalahatan, kung hindi siya nakakuha ng napakaraming Small Stone Race mula kina Big Brother Huang at Big Sister Lan, talagang nasa panganib siya. Pagbalik sa Ancestral Land, mapatla pa rin ang mukha ni Yang Kai, at ang kanyang kaluluwa ay patuloy na napupunit. Ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang naghihintay sa kanya, at nang makita nilang bumalik si Yang Kai, lahat sila ay lumapit para batiin siya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at hindi sinubukang maging magalang sa kanila, direktang nagtanong. Ginugugol mo ba ang karamihan ng iyong oras sa no-return pass? Sumagot ang pinakamatandang 7th grade elder. Oo, dahil sanay kami sa Tao of Array, pagkatapos naming maging Black Ink disciple, ipinadala kami sa no-return pass. Ang Black Ink clan ay lubos na nag-aalala sa mga taong katulad natin. Tumigil sandali, medyo nahihiya niyang sinabi. Ang 4 Gates at 8 Palaces Array na nagbuklod sa mundong ito ay nilikha din ng matandang master na ito at ng ilang iba pa. Matapos sumikat ang kamahalan sa Mysterious Nether Battlefield, inutusan kami ng Royal Lord na unawain ang isang Heaven Silang Earthlock ang Great Array na partikular na ginamit upang harapin ang kamahalan. Dati, noong iniulat ng Black Ink clan na ang kamahalan ay nalubog sa paglilinang sa Ancestral Land, naramdaman ng Royal Lord na tama na ang oras, kaya inutusan niya ang maraming innate territory lords na samahan kami rito para iset up ang array. Bahagyang tumango si Yang Kai. Kahit na hindi niya napag-aralan ng detalyado ang tinatawag na 4 Gates at 8 Palaces Array, masasabi niyang hindi ito masyadong malalim. Kung hindi pa siya ginugulo ni Diwu noon, hanggat mayroon siyang sapat na espasyo, madali niyang masira ang Great Array at masira ang Heaven Silang Earthlock ang array. Bukod pa rito, ang bilang ng mga innate territory lords na namumuno sa mahusay na hanay na ito ay aktwal na 12, na nangangahulugan na ang mahusay na hanay na ito ay hindi masyadong high-end. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ang mga nakamit ng 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator na ito sa Tao of Array ay limitado, marahil ay mas mababa pa sa kasalukuyang Yang Kai. Bagamat hindi pa kailanman nakipag-ugnayan si Yang Kai sa Tao of Arrays, napino rin niya ang Tao of Arrays sa Celestial Phenomenon C. Ang kanyang miniature universe ay mayroong maraming marka ng Tao of Array, kaya hindi siya ganap na walang pundasyon. Ilang Royal Lords mayroon ang Black Ink clan. Tanong muli ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit nais ni Yang Kai na manatili ang mga 7th grade masters ay upang magtanong tungkol sa bagay na ito. Sa panig ng Black Ink clan, ang isang Royal Lord na hindi pa niya nakita noon ay biglang lumitaw ng wala saan. Bagamat ginamit niya ang lahat ng uri ng pamamaraan para patayin siya, ang labanang ito ay napakahirap. Pagkatapos ng labanang ito, kakailanganin ni Yang Kai ng hindi bababa sa 1 o 200 taon para mabawi ang kanyang kaluluwa.
Sino ang nakakaalam kung ang Black Ink Clan ay mayroon pang Royal Lords? Nagkatinginan ng ilang 7th grade Black Ink disciples, ngunit ang matanda pa rin ang sumagot. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Naiintindihan ko ang mga alalahanin ni Sir, ngunit sa alam namin, ang Black Ink Clan ay mayroon lamang isang Royal Lord. Isa lang." Natigilan si Yang Kai. Tumanggo ang matandang 7th grade at mariing sinabi, "Isa lang." Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Akala niya ay malalaman ng mga master na ito ng 7th grade Heaven Opening Realm ang ilan sa mga sikreto ng Black Ink Clan, ngunit ngayon ay tila mahihirapan silang makipag-ugnayan sa mga pangunahing sikreto ng Black Ink Clan. Kahit na ang Black Ink Clan ay nagtago ng isang Royal Lord, hinding-hindi nila ipapaalam sa Black Ink Disciple. Alam din ng Black Ink Clan na kapag ang Black Ink Disciple ay nakuha ng human race, ang kanilang Black Ink strength ay mawawala at maibabalik nila ang kaayusan. Kung ang anumang confidential na impormasyon ay natuklasan ng Black Ink Disciple, malaki ang posibilidad na ito ay malik. Sa totoo lang, hindi rin namin naiintindihan. Habang nagsasalita ang 7th grade old man, tumangala siya sa bangkay ni Diwo sa hindi kalayuan. Sabihin na lang natin na si Diwo ay orihinal na isang innate territory lord, pero kahit papaano ay naging royal lord siya. Teka, putol ni Yang Kai. Sinabi mo bang si Diwo ay isang innate territory lord? Tumanggo ang matanda. Oo, siya ay isang innate territory lord at isang pinagkakatiwalaang katulong ng royal lord. Ang iba pang mga 7th grade masters ay tumanggo din bilang pagsang-ayon, na sinasabi ang pagkakakilanlan ni Diwo bilang isang innate territory lord. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Yang Kai sa kanyang narinig. Marshall Peak, Kabanata 5643. Haka-haka. Karaniwang kaalaman na walang paraan para sa innate territory lord na maging isang royal lord. Lahat ng innate territory lords ay ipinanganak sa loob ng primordial heaven source grand restriction at direktang nilikha ni Mo. Kahit na hindi alam ni Yang Kai ang lalim ng paraan ng paglikha na ito, alam niya na kapag ipinanganak ang mga innate territory lord na ito, ang kanilang lakas ay hihigit pa sa mga ordinaryong territory lords. Marahil ito ay dahil si Mo ay gumamit ng ilang hindi kilalang paraan upang pasiglahin ang kanilang buong potensyal, ngunit ito rin ay nagiging sanhi ng kanilang lakas na hindi kailanman bumuti. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang balitang ito, ngunit ang human race ay lubos na naniwala dito. Sa katunayan, mahigit 3,000 taon na ang nakalipas mula noong labanan sa labas ng primordial heaven source grand restriction. Sa napakaraming innate territory lords, hindi kailanman nagkaroon ng precedent ng isang innate territory lord na naging royal lord. Pero ngayon, totoong imposibleng nangyari. Biglang nanikip ang puso ni Yang Kai. Kung ito ay isang espesyal na kaso lamang, kung gayon hindi ito magiging isang malaking bagay, ngunit kung ang Black Ink Clan ay talagang may paraan upang payagan ang innate territory lord na maging isang royal lord, ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng dalawang lahi ay sasailalim sa isang mahusay pagbabago, na magiging lubhang nakapipinsala sa human race. Hindi niya akalain na nagsisinungaling sa kanya itong 7th grade Heaven Opening Realm Master na nasa harapan niya, hindi na kailangan iyon. Lahat sila ay tao, kaya paano sila magbibiro tungkol sa isang bagay na tulad nito? Habang pabago-bago ang iniisip ni Yang Kai, sinabi ng 7th grade old man. Hindi kailangang mag-alala masyado si Sir. Ayon sa mga obserbasyon ng old master na ito at ng iba pa, kahit na may mga paraan ang Black Ink Clan para i-promote ang innate territory lord sa isang royal lord, natatakot ako na hindi nila magagamit ang mga ito ng librere dapat may malaking halagang babayaran. Anong ibig mong sabihin? Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Paggunita ng matanda. Ilagay natin ito, Sir. Mahigit 300 taon na ang nakalilipas, bago kami ipatawag ng Royal Lord, tila nagkaroon ng kakaibang aktibidad sa No-Return Pass. Gayunpaman, hindi kami pinayagang lumabas ng kusa, kaya hindi namin nagawang mag-imbestiga ng detalyado. Gayunpaman, sa araw na iyon, tila maraming innate territory lords ang pumasok sa isang high-grade Black Ink nest, ngunit wala sa kanila ang lumitaw muli. Para silang tuluyang nawala, at si Diwo ang huling pumasok. 2 taon pagkatapos naming dumating dito upang iset up ang mahusay na hanay, si Diwo ay nagpakita bilang Royal Lord. Bagamat hindi alam ng iilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ang tungkol sa fusion technique ng Black Ink Clan, noong ginamit ito ng mga innate territory lords noong araw na iyon, nagdulot ito ng matinding kaguluhan, kaya natural nilang napansin ito. Gayunpaman, sa oras na iyon, mahigpit nilang sinusunod ang kanilang mga tungkulin sa Black Ink Disciple at hindi nang ahas na mag-imbestiga ng walang ingat, kung hindi ay marami pa silang nalalaman.
Sa pakikinig sa kanyang mga salita, hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Ang Black Ink Clan ay tila sumailalim sa isang uri ng pagbabago na hindi pa nalaman ng human race, o marahil ay mas tumpak na sabihin na ang Black Ink Clan ay palaging may hawak ng mga diskarteng ito, ngunit hindi pa ito ginamit noon. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay maaaring magpapahintulot sa innate territory lord na maging isang royal lord. Sapat na ito para maging mapagbantay si Yang Kai. Sa pagkakataong ito, mayroon lamang Diwo. Kung dumating ang isa pang royal lord, gaano man kahusay ang kanyang mga pamamaraan, hindi siya makakapagdulot ng anumang gulo. Ilang innate territory lord ang pumasok sa high-grade Black Ink Nest noong araw na iyon. Tanong ni Yang Kai. Sinabi ng matanda. Mayroong kahit isang dosina. Isa pang 7th grade master ang sumingit. Kung hindi ako nagkakamali, hindi mabibilang si Diwo, dapat mayroong 13. Kasama si Diwo, dapat mayroong 14. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Napakarami. Kinakalma ang sarili, nag-isip siya ng mahabang panahon bago tuluyang sinabi. Tulad ng sinabi ng lahat, maaaring ang Black Ink Clan ay may ilang uri ng paraan ng pagsasakripisyo upang hiramin ang kapangyarihan ng high-grade Black Ink Nest, at tipunin ang lakas ng maraming innate territory lords para likhain ang Royal Lord. Bagamat hindi masyadong tumpak ang haka-haka na ito, hindi ito malayo sa katotohanan. Sa mahigpit na pagsasalita, ang fusion technique ay medyo naiiba sa isang sakripisyo. Gayunpaman, sa high-grade Black Ink Nest, mas maraming innate territory lords na gumamit ng fusion technique, mas malaki ang pagkakataong magtagumpay. Tumango ang matanda na 7th grade. Iyon din ang iniisip ng Old Master na ito. Biglang naunawaan ni Yang Kai. Kaya ganyan yan. Palagi niyang nararamdaman na ang pagganap ni Diwo bilang isang Royal Lord ay medyo hindi kasya siya. Kahit na malinaw na mayroon siyang aura at lakas ng isang Royal Lord, hindi niya naipakita ang buong lakas ng isang Royal Lord. Sa huling labanan, siya, ang Royal Lord, ay talagang nakaranas ng backlash mula sa kanyang sariling lakas. Laging iniisip ni Yang Kai na ang taong ito ay isang bagong na-promote na Royal Lord at hindi pamilyar sa kanyang kontrol sa sarili niyang lakas, ngunit paano kung tama siya? Si Diwo, itong Royal Lord, ay hindi nilinang sa kanyang sarili, ngunit nakuha ito sa pamamagitan ng isang uri ng espesyal na pamamaraan. Hindi niya ito sariling kapangyarihan, kaya natural na mahirap para sa kanya na gamitin ito. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi naman naging masama ang sitwasyon. Hindi malinaw ang sakripisyo ng 13 territory lords para lumikha ng Royal Lord tulad ni Diwo, Nuji man ito o tubo para sa Black Ink Clan. Dapat ay dahil ang kanyang paglilinang sa Ancestral Land ay nagbigay ng pag-asa sa Black Ink Clan na kabkuban at lipulin siya kaya pinili ng Royal Lord na gumamit ng ganoong paraan. Kung mapapatay nila siya, sulit ang sakripisyo ng Black Ink Clan. Isang Royal Lord, 20 Territory Lords, ilang Black Ink Disciples, at 1,000,000 Black Ink Clan troops. Ang Black Ink Clan ay may sapat na kumpiyansa, ngunit walang sino man ang umasa na kaya niyang patayin ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan ng mag-isa. Maging si Diwo, ang bagong Royal Lord, ay nahulog sa Divine Spirit Ancestral Land. Mayroong ilang mga innate territory lords sa panig ng Black Ink Clan, ngunit tiyak na wala na sila ngayon. Ang mga innate territory lord na ito ay napakalakas lahat, at ang mga ordinaryong 8th grade human race masters ay hindi makakapantay sa kanila. Ang papel na maaari nilang gampanan ay bahagyang mas mataas kaysa sa isang karaniwang Royal Lord. Sa pag-iisip tungkol dito, mas nakakarelax si Yang Kai. Kahit na ginamit ng Black Ink Clan ang pamamaraang ito upang lumikha ng isang Royal Lord, hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Kahit papaano, mahirap sugpuin ang human race mula rito ng mag-isa. Sa pag-iisip na ito, sinabi ni Yang Kai. Ang bagay na ito ay napakahalaga, kaya kailangan kong magmadali ang lahat sa Human Race Head Office Division upang iulat ang bagay na ito. Bagamat ang Black Ink Clan ay nagbayad ng malaking halaga upang lumikha ng isang bagong Royal Lord at hindi gaanong binago ang pangkalahatang sitwasyon, kailangan pa rin nilang mag-ingat laban sa ganitong uri ng sitwasyon. Kung isang araw ay biglang lumitaw ang ilang Royal Lord sa isang larangan ng digmaan, ang panig ng human race ay magdaranas ng matinding pagkatalo, kaya kailangan nilang mabilis na iulat ang bagay na ito sa Head Office Division. Siyempre, naikuyom ng matanda sa 7th grade ang kanyang mga kamao at naghanda na umalis. Hindi na kailangang magmadali. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinigilan siya. Mahaba ang paglalakbay at ang hinaharap ay puno ng problema. Bagamat pinapanatili pa rin ang pangalan ng kasunduan sa kapayapaan ng dalawang lahi, pagkatapos ng insidenteng ito, hindi ko alam kung gagawa ng anumang hakbang ang Black Ink Clan.
Kung ang Black Ink Clan ay nagnanais na sirain ang kasunduan, kung gayon ang Territory Lord ay hindi paghihigpitan. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang master ng Small Stone Race, para mapino ninyo sila para protektahan ang inyong sarili. Pagkasabi nito, ikinaway niya ang kanyang kamay at naglabas ng ilang mga master ng Small Stone Race. Sa ilalim ng pagsugpo sa Sun and Moon Marks, medyo kalmado ang mga masters ng Small Stone Race na ito. Ang iilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay tuwang-tuwa at nagpasalamat sa kanya ng sunod-sunod, bawat isa sa kanila ay kumuha ng isa at sinimulan itong pinuhin. Sa pagprotekta sa kanila ng mga Small Stone Race Master na ito, kung makatagpo sila ng isa o dalawang Territory Lords, hindi sila magiging ganap na walang magawa. Sa katunayan, si Yang Kai ay maaaring pumunta mismo sa Head Office Division at dalhin ang mga Masters ng 7th grade na ito, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na gumaling, kaya kailangan niya agad na gumaling. Higit pa rito, naranasan niya ang napakalaking kawalan mula sa pananambang ng Black Ink Clan sa Ancestral Land habang siya ay naglilinang, kaya paano niya hahayaan ang bagay na ito? Bagamat ang huling resulta ng labanang ito ay ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkatalo, ito ay dahil din sa mga pambihirang pamamaraan ni Yang Kai. Kung ang kanyang kapalaran ay mas masahol pa, ito ay magiging isang trahedya. Dahil ang Black Ink Clan ay naglakas loob na kumilos sa ganitong paraan, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili. Pinino ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang Small Stone Race habang inayos ni Yang Kai ang kanyang paghinga at gumaling. Matapos maranasan ang isang mahusay na labanan sa Ancestral Land, bumalik siya sa kanyang mapayapang estado. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang maraming taon ng akumulasyon ng Ancestral Land ay halos nawalan na siya ng laman. Una, nagtanim siya dito sa loob ng 300 taon at ang mayamang Ancestral Chi mula sa Ancestral Land ay patuloy na bumuhos sa kanyang katawan, na naging sanhi ng paglaki ng kanyang Dragon Vein sa 9,999 na zang ang haba. Pagkatapos, sa panahon ng pakikipaglaban sa mga master ng Black Ink Clan, ang Ancestral Chi ay naubos niya ng husto. Sa ganitong mabait at magiliw na matandang ina, iyon ay ang Ancestral Land, si Yang Kai ay tulad ng isang wastra, nilulustay ang lahat ng kanyang kayamanan sa maikling panahon. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Sa ganitong sitwasyon sa buhay o kamatayan, sa buong suporta ng Ancestral Land kaya niya nagamit ang Ancestral Chi para patuloy na protektahan ang sarili at labanan ang malalakas na pag-atake. Kung wala ang proteksyon ng Ancestral Chi, magiging mahirap para sa kanya na magpatuloy. Hindi naman malaki ang impact. Ang pagsilang ng Ancestral Land ay dahil sa pagbaba ng Primordial Light. Nang dumaong ang Primordial Light sa bahaging ito ng lupa, itong orihinal na ordinaryong ligaw na mundo ay naging pinagmulan ng mga Divine Spirit. Ito ay isang mundo na tumatagal magpakailanman at hindi kailanman masisira. Hanggat may sapat na panahon, ang pundasyon ng Ancestral Land ay dahan-daang mababawi, marahil libu-libong taon, 10,000 taon, o kahit daan-daang libong taon na ang lumipas. Sa kalaunan ay ibabalik ng Ancestral Land ang kaluwalhatian nito, basta't nanalo ang human race laban sa Black Ink Clan. Kung ang human race ay matalo, ang Ancestral Land ay wala na. Pagkalipas ng 2 buwan, sunod-sunod na pinino ng ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang kani-kanilang mga masters ng Small Stone Race. Sa mahigpit na pagsasalita, ang kanilang mga cultivations ay mas mababa kaysa sa mga master ng Small Stone Race, kaya tumagal sila ng ilang oras upang pinuhin ang mga ito. Bukod dito, kahit na maaari nilang pinuhin ang mga ito, magiging mahirap para sa kanila na kontrolin ito ng madali hanggat kaya niya. Maaari lamang siyang magbigay ng ilang pangunahing mga utos sa Small Stone Race upang hindi sila mawalan ng kapangyarihan kapag pinalaya niya sila. Dumating ang grupo sa harap ni Yang Kai, na nagmulat ng kanyang mga mata at naglabas ng ilang dosenang world beads. Ang mga world bead na ito ay lahat ay pinino niya mula sa teritoryo ng kanyang miniature universe. Bagamat may epekto ang mga ito sa kanya, hindi masyadong malaki ang epekto nito, at habang lumalaki ang sarili niyang pundasyon, ang mga pagkalugi na ito ay mabilis na mapupunan. Pagkatapos ibigay ang 12 ng world beads sa mga taong ito para sa pag-iingat, sinabi ni Yang Kai. Ang bawat butil ay may sarili nitong mundo, at mayroong 400 zang Small Stone Race Master at 500,000 sundalo ng Small Stone Race sa loob. Nang marinig ito, ang ilang mga 7th grade master ay huminga ng malamig na hangin. Ang isang aktwal na bid ay may 400 zang ang taas na master ng Small Stone Race. Noong sila ang namamahala sa Great Array, personal nilang nasaksihan ang pagpapalaya ni Yang Kai ng 2 o 300 Small Stone Race Masters ng sabay-sabay. Ang bilang ay makatwiran,
ngunit ang pangunahing punto ay ang bawat butil ay may 500,000 mga master ng small stone race. Nakakatakot ang numerong ito. Binigyan sila ni Yang Kai ng halos 50 butil. Hindi ba ito ay kumakatawan sa 25 milyong small stone race army? Anong uri ng napakalaking puwersa ito? Kapag nakapasok na ito sa larangan ng digmaan, sapat na ito para baguhin ang kasalukuyang sitwasyon ng human race at Black Ink Clan. Marshall Pick, Kabanata 5644. Paano kala? Ang ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay time na tumanggap ng world bids at maingat na inilagay ang mga ito. Nagbabala muli si Yang Kai. Kung makatagpo ka ng hukbo ng Black Ink Clan, maaari mong gamitin itong small stone race para patayin ang kaaway, hindi na kailangang magtipid. Kahit na ang small stone race sa mga world bid na ito ay hindi pa pinino, naroon pa rin ang kanilang instincts, kaya hindi sila magpapakita ng anumang awa kapag nakatagpo nila ang Black Ink Clan. Sa napakaraming small stone race at kahit isang-isandaang small stone race master na nagpoprotekta sa kanila, ang kaligtasan ng ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay magagarantiyahan. Ang iilan sa kanila ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat bago nagpaalam kay Yang Kai. Nang makitang mawala sila, pinatahimik ni Yang Kai ang kanyang isip at dahan-daang lumubog sa ancestral land na nakatuon sa kanyang paggaling. Sa sandaling ito, sa loob ng isang Grand Hall ng Northern Pass, ang Royal Lord ay nakaupo sa ibabaw ng Skeleton Throne, ang kanyang mukha ay napakakulimlim na tila may tubig na tumutulo mula rito anumang oras. Sa ibaba niya, ang 12 innate territory lords ay napayuko lahat sa kahihiyan. Tahimik at mapang-api ang kapaligiran sa bulwagan. Ang maraming innate territory lords na nakatayo sa magkabilang gilid ng bulwagan ay lahat ay mukhang hindi makapaniwala. Nang marinig na ang operasyong ito upang palibutan si Yang Kai ay nabigo, hindi makapaniwala ang mga master ng Black Ink Clan. Ibig sabihin, isang pseudo-royal lord, ang namuno sa 20 innate territory lords at nagkaroon din ng tulong ng Heaven Seal ang Earth Lock ang array. Paano siya nabigo na pumatay ng isang 8th grade human race master? Ito ay isang madaling gawain. Kung hindi dahil sa buong tiwala nila, ang Black Ink Clan ay hindi gagawa ng ganoong hakbang. Sa kasamaang palad, ito ay nabigo. Hindi lamang sila nabigo, ngunit ang Black Ink Clan ay dumanas din ng matinding pagkatalo. Isang bagay para sa 8 innate territory lords ang papatayin, ang bilang ng innate territory lords na namatay sa kamay ni Yang Kai ay higit na lumampas sa 8. Ngunit si Diwo ay talagang namatay. Ito ang unang pseudo-royal lord na ipinanganak mula sa fusion technique. Marami sa mga innate territory lords na nakarinig ng balitang ito ay nabigla. Ang kasalukuyang Yang Kai ay napakalakas na. Sa loob ng ilang sandali, ang mga puso ng territory lords ay napuno ng pagkabalisa. Kahit na ang pseudo-royal lord ay walang magawa kay Yang Kai, maaaring ang royal lord mismo ang kumilos. Ang mapang-api na kapaligiran ay parang paparating na bagyo, na nagpapahirap sa mga territory lord na huminga. Ang tahimik na pagsisiyasat na nagmumula sa Skeleton Throne ay nagparamdam sa territory lords sa ibaba na parang nakaupo sila sa mga pin at karayom. Basura, isang bangkos ng basura. Galit na nagmura ang royal lord. Ang tanga na si Diwo, nagtiwala ako sa kanya ng sobra, pero namatay talaga siya sa kamay ng isang 8th grade human race master, napakawalang kwenta. Nanatiling tahimik ang territory lords. Kapag nagalit ang royal lord, hindi sila nang ahas na hamarang. Sa itaas nila, ang royal lord ay tumayo na at patuloy na minumura ang 12 territory lord na nagbalik at ang patay na si Diwo. Ang marahas na panggigipit na ipinalabas niya ay parang isang malaking bundok, na nagpapahirap sa mga territory lord na huminga. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting naglaho ang kanyang galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sabihin mo sa akin ang buong kwento ng detalyado." Bagamat pinagsisihan niya ang kanyang mga pagkatalo at kinasusuklaman ang kawalan ng kakayahan ni Diwo, nangyari na ang bagay na ito. At least, kailangan niyang malaman kung ano ang naging mali sa planong ito. Paano nagawang patayin ni Yang Kai, isang 8th grade Heaven Opening Realm, ang isang pseudo-royal lord? Sa sandaling iyon, sunod-sunod na nagsalita ang 12 territory lords na nakatakas tungkol sa pagbisita ni Diwo sa ancestral land. Siyempre, ang pangunahing punto ay pagkatapos nilang magpasya na kumilos laban kay Yang Kai, walang masasabi tungkol sa 300 taon ng paghihintay. Nang marinig nila na si Yang Kai ay nakulong ng Great Array ngunit gumamit ng kakaibang paraan na maaaring makapinsala sa kaluluwa ng isang tao para patayin ang 4 na territory lords, bahagyang nagbago ang mga mukha ng territory lords sa magkabilang panig. Ang lakas ng killing star ng human race na ito ay talagang lumaki ng mabilis.
2,000 taon na ang nakalilipas, hindi niya sana maabot ang antas na ito. Matapos marinig na ipinatawag ni Yang Kai ang isang malaking bilang ng hukbo ng Small Stone Race, ang Royal Lord ay may mahinang premonition tungkol sa susunod na mangyayari. Noong nakaraan, noong si Yang Kai ay nasa No Return Pass, ipinatawag niya ang hukbo ng Small Stone Race para harapin siya. Dapat ay alam ni Diwo ang tungkol dito, ngunit walang sino man ang umasa na ang Small Stone Race ay magagamit ni Yang Kai kahit pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Bilang resulta, ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan, kabilang si Diwo, ay binalot ng purifying light, na lubos na nabawasan ang kanilang lakas. Sa sumunod na labanan kay Yang Kai, siya ay karaniwang dehado. Matapos marinig ang nangyari, naging malungkot ang ekspresyon ng Royal Lord, at nakahinga ng maluwag ang Territory Lords. Akala niya ay napakalakas ni Yang Kai na kaya niyang pumatay ng isang pseudo-Royal Lord, ngunit ngayon tila ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit nabigo si Diwo ay dahil si Yang Kai ay may geographical na kalamangan. Ang Divine Spirit Ancestral Land ay nagawang sugpuin ang Black Ink Clan at protektahan si Yang Kai, na lubos na nabawasan ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Pagkatapos, gumamit si Yang Kai ng ilang uri ng trick para i-activate ang Purifying Light para pahinain ang kapangyarihan ng mga master ng Black Ink Clan, na nagpapahintulot sa kanya na talunin si Diwo. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, bagaman malakas si Yang Kai, hindi siya malakas sa hindi makatwirang antas. Sa ilang kadahilanan, gamaan ang pakiramdam ng lahat ng Territory Lords. Matapos ipaliwanag ang takbo ng labanang ito, ang 12 Territory Lords ay tahimik na nakatayo sa ibaba, hindi nang ahas na magsalita muli. Ang Royal Lord ay muling umupo at inilibot ang kanyang mga mata sa mga tao bago lumingon sa gilid. Monaye, ano sa palagay mo? Ang isa sa mga Territory Lord ay humakbang pasulong. Ito ay walang iba kundi ang matandang kakilala ni Yang Kai, ang innate Territory Lord na minsang kinubkob siya sa Year ng Territory. Nang maglaon, nagkita sila sa Mysterious Nether Territory. Sa lahat ng Territory Lords, isa ito sa mga mas maparaan, kaya kahit na nawalan siya ng malaking mukha sa Year ng Territory, hindi nito napigilan ang Royal Lord na gamitin siya muli. Matapos si Diwo, ang pinagkakatiwalaan niyang ito, ay naging pseudo-Royal Lord 300 taon na ang nakalilipas, inilipat ng Royal Lord si Monaye pabalik mula sa frontline battlefield at ngayon ay nakikinig sa mga utos. Yumukod muna si Monaye sa Royal Lord bago nagsalita. Sir Royal Lord, pakiramdam ng subordinate na ito na ang pinakamahalagang bagay ay ang pigilan si Yang Kai sa paghihiganti. Ang Royal Lord ay nagtaas ng kanyang kilay. Sa tingin mo ba ay pupunta ang taong ito sa No Return Pass para manggulo? Malakas na tumango si Monaye. Siyempre, bagamat ang subordinate na ito ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa taong ito, hindi siya kailanman naging uri ng pagkalugi. Nagkaroon ng kasunduan ang dalawang lahi, ngunit ang aking Black Ink Clan ay naglagay ng bitag sa Ancestral Land para harapin siya, kaya tiyak na hindi niya ito matitiis. Kailangan pang panatilihin ng human race ang kasalukuyang sitwasyon, kaya imposibleng talagang baliwalain ang kasunduan noon. Ang ating Black Ink Clan ay kontrolado pa rin ngayon, at hindi niya maaaring hayaan ang Territory Lords na kumilos ng walang ingat. Dahil iyon ang kaso, tiyak na pupunta siya sa No Return Pass. Bahagyang nagalit ang Royal Lord. Siya ay matapang. Kung si Yang Kai ay mangangahas na gumawa ng gulo habang siya ay personal na nagbabantay sa Northern Pass, ito ay magiging masyadong kawalang galang sa kanya, kahit na ito ay nangyari minsan. Sumagot si Monaye. Siya ay palaging matapang. Natahimik ang Royal Lord. Kailangang sabihin na ang mga salita ni Monaye ay medyo makatwiran. Ngayon, anuman ang ginawa ng Black Ink Clan sa Ancestral Land, sa pangkalahatang sitwasyon ng dalawang lahi, kailangan pa ring panatilihin ang kasunduan. Dahil kailangan itong panatilihin, malabong pumunta si Yang Kai sa iba't ibang larangan ng digmaan para tugisin ang Territory Lords, baka mapilitan ang Black Ink Clan na kumilos ng walang ingat. Kung talagang nangyari ang ganitong sitwasyon, mahihirapan ang human race na tanggapin. Ayaw ding sirain ng Black Ink Clan ang kasunduan. Kung nangyari iyon, hindi matitiyak ang kaligtasan ng mga innate Territory Lords. Sa makatuwid, ang tanging pagpipilian ni Yang Kai ay ang No Return Pass. Sa tingin mo kailan siya darating? Tanong ng Royal Lord. Nag-isip sandali si Monaye bago sumagot. Sa loob ng 2 taon. Anong ebidensya ang mayroon ka? Noong nakaraan, sa Mysterious Nether Territory, umaatake siya isang beses bawat 2 taon para patayin ang ating Territory Lord. Ang subordinate na ito ay nag-isip na ang paraan na ginamit niya upang masugatan ang kaluluwa ng isang tao ay may malaking backlash sa kanya. Sa tuwing gagamitin niya ito,
kakailanganin niya ng mahabang panahon para gumaling. Sa pagkakataong ito, sa Ancestral Land, ginamit din niya ang pamamaraang iyon, kaya't ang kasalukuyang nasa kanya ay dapat na gumagaling. Bahagyang tumango ang Royal Lord, isang bakas ng kaginhawaan ang sumilay sa kanyang madilim na mga mata. Kung lahat ng innate territory lords ay kasing talino ni Mona Ye, hindi na niya kailangang mag-alala masyado. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga territory lords ay hindi masyadong mabilis, habang ang human race ay maraming matatalinong general. Sir Royal Lord, mangyaring mag-ingat. Ang human race, maaaring nakagawa na ng bagong 9th grade master. Dagdag ni Mona Ye. Nanlamig ang mukha ng Royal Lord. Ay tumpak ba ang balita? Umiling si Mona Ye at sinabing, ang human race ay may napakahigpit na kontrol sa impormasyong ito. May naipanganak man o hindi na bagong 9th grade, iilan lang sa mga nakatataas ang nakakaalam, at ang mga Black Ink disciples ay walang akses sa naturang impormasyon. Gayunpaman, ayon sa aking mga obserbasyon sa mga nakaraang taon, may ilang mga masters ng 8th grade human race na nawawala sa ilan sa mga larangan ng digmaan. Hindi pa banggitin ang iba, si Xiang Shan ay hindi nagpakita sa loob ng kahit 1,000 taon, at walang nakakaalam kung nasaan siya. Kung hindi siya magpapakita, tiyak na makakalusot siya sa 9th grade, o marahil ay matagumpay na siyang nakalusot. Ang dahilan kung bakit niya itinatago ang kanyang sarili ay dahil hindi pa oras para lumitaw ang 9th grade human race. Agad naging seryoso ang ekspresyon ng Royal Lord. Kahit na ang Black Ink Clan ay palaging kilala bilang ang pinakamalakas sa dalawang karera at hindi nakaranas ng anumang pagkatalo sa Great Territory Battlefield, ang Black Ink Clan ay palaging nagbabantay laban sa ilan sa human race 8th grade na maaaring magsulong sa 9th grade. Sa kanila, ang pinakakinatatakutan ng Black Ink Clan ay si Xiang Shan. Sa kabilang banda, labis na ikinabahala ng sikat na Yang Kai ang Black Ink Clan. Sa anumang kaso, ang kanyang limitasyon ay isang 8th grade lamang. Tiyak na pupunta si Yang Kai sa no-return pass para manggulo, kaya nang banggitin ni Mona Ye ang 9th grade human race sa oras na ito, hindi maiwasan ng Royal Lord na isipin ito. Maraming taon na ang nakalilipas, nag-iisang dumating si Yang Kai sa no-return pass, at bagamat siya ay nasugatan ng Royal Lord, nakapatay din siya ng ilang innate territory lords at sinira ang ilang high-grade ink nests, na naging sanhi ng ang Royal Lord na lumipad sa galit sa loob ng maraming taon. Pagkalipas ng napakaraming taon, ang lakas ni Yang Kai ay hindi na katulad ng dati. Sa tulong ng kanyang geographical na kalamangan at iba't ibang mga pukana, nakapatay pa siya ng isang pseudo-royal lord. Kung nagdala siya ng 9th grade master, paano magiging ligtas ang no-return pass? Hanggat nawasak ang ilan sa mga Black Ink nests, magiging malaki ang pagkatalo ng Black Ink Clan. Hindi napigilan ng Royal Lord ang pakiramdam na kailangan niya ng tulong. Si Diwo ay isang mabuting katulong at palaging tapat sa kanya. Sa kasamaang palad, walang halaga ang isang patay na katulong. Tumangala ang Royal Lord kay Mona Ye at sa 12 territory lord na nakatakas at agad na nagdesisyon. Kayong lahat, bumalik sa iyong tahanan. Ang 12 territory lords lahat ay namutla sa takot. Lahat sila ay dumanas ng hindi masasabing paghihirap upang makatakas, ngunit wala sa kanila ang umasa na sila ay aktwal na sumanib sa Black Ink Nest pagkabalik. Ibinaba ni Mona Ye ang kanyang ulo, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumukulot paitaas ng hindi mahahalata. Ang lahat ay nasa loob ng inaasahan.